Habang pinapanood silang dalawa na sabik na nagpaplanong kainin ang halimaw, pinaalalahanan ni Clay sina Takero at B na magseryoso. Sinabi niya sa kanila na ang alimango na ito ay isang mapanganib o may ranggong A na halimaw, kaya hindi nila ito maaaring ituring na biro. Gayunpaman, sinabihan pa rin siya ni Takero na umatras. Dahil sa kagustuhang manghuli ng sarili niyang pagkain, habang sumusugod ang halimaw sa kanya, sinabihan niya si B na takpan siya habang kumikilos ito. Gumamit si Takero ng pampabilis at pinatigas na spell sa kanyang katawan upang mapahusay ang kanyang mga kakayahan bago sumugod patungo sa alimango. Inakala ni Clay at Brolite na lalamunan siya ng alimango, ngunit gumamit si B ng isang tumitili na soundwave na nagpatigil sa halimaw. Sinamantala ni Takero ang pagkakataong ito upang tumalon at basagin ang ulo ng alimango gamit ang kanyang tungkod, ngunit inalag siya nito gamit ang pincer nito. Pagkatapos, mabilis na naiwasan ni Takero ang isang atake bago pa siya maging shish kebab, at gumamit si B ng ice magic upang i-freeze ang isa sa mga binti ng alimango. Habang nahihirapang gumalaw ang alimango, ginamit ni Takero ang kanyang scan spell upang matukoy ang mga kahinaan sa katawan nito. Matapos matukoy ang mga kahinaan, tumawag siya ng isang kumpol ng mga karayom ng yelo upang batasin ang matigas nitong balat. Habang binibitawan niya ang mga karayom ng yelo, tumama ang mga ito sa katawan ng alimango at nagyelo ang buong bagay at naging isang eskultura ng yelo. Habang nagbibigay galang si Takero sa patay na alimango, nagtataka si Clay kung bakit siya lumalaban ng mag-isa sa halip na kasama ang kanyang koponan. Humingi ng tawad si Takero sa kanya at ipinaliwanag na natatakot lang siya na baka umatake sila ng malakas at masira ang kanilang mahalagang karne. Nagulat si Clay na plano niyang lutuin ang halimaw mula pa sa simula, ngunit ipinaalala kay Takero na dapat siyang maging bodyguard nito. Sinabi sa kanya ni Takero na sinusubukan lang niyang gawing mas madali ang mga bagay dahil mas may karanasan siya sa pagharap sa mga alimango. Ngunit sinabi ni Clay na hindi siya dapat maging masyadong masigla kapag nasa isang hindi mahuhulaan na kapaligiran sila. Sinasabing hindi nila lalabagan ni Brolite ang kagustuhan ni Takero, hiniling ni Clay sa kanya na umasa sa kanila para sa kaligtasan ng lahat. Sa wakas, inamin ni Takero ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Kaya, tinapik ni Clay ang kanyang balikat at sinabihan siyang kunin ang karne ng alimango. Matapos makuha ang karne ng halimaw, pinulot din ni Takero ang lahat ng mahiwagang mineral sa lugar. Gayunpaman, nakaramdam siya ng mas maraming kayamanan sa mga kalapit na lugar at sinabi kay Zambo na maaari itong minahin ng mga dwarf sa hinaharap. Habang umiiyak ang dwarf at nagpapasalamat kay Takero para sa kanyang malaking tulong, napaisip siya kung sa wakas ay siya na ang dahilan ng mga pagbabago sa mundo na sinabi ng Space Manager na gagawin niya. Pagkatapos, nagsimulang bumalik sina Brolite at Clay. Kaya, naisip ni Takero na ipagpapatuloy niya ang kanyang gusto hanggat ang mga pagbabago ay mabuti para sa mga tao sa paligid niya. Pagkatapos bumalik sa lungsod ng dwarf, ipinaalam ni Takero sa hari na natalo na niya ang halimaw. Nagulat ang hari, kaya kinumpirma ni Zambo na tunay nga nilang natalo ang nakakatakot na demonyo. Hiniling niya kay Takero na ibunyag ang mga labi ng halimaw. Kaya, inilabas niya ang higanteng eskultura ng alimango sa gitna ng korte. Habang niyayanig ng mabigat na eskultura ang silid, tumayo ang hari at hinangaan ang halimaw. Binati niya si Takero sa paglipol sa halimaw para sa kanyang kaharian at nag-alok ng gantimpala, ngunit tinanong lamang ni Takero kung maaari niyang iuwi ang katawan ng alimango. Ang kanyang simpleng kahilingan ay ikinagulat ng hari, ngunit pinayagan niya si Takero na makuha ito. Habang pauwi ang grupo, natuwa si Brolite na binigyan sila ng hari ng 3 milyong rave bilang gantimpala para sa quest. Gayunpaman, hindi niya alintana ang kanyang bagong kayamanan, ang iniisip lamang ay ang masarap na sashimi na gagawin niya gamit ang karne ng alimango. Sinabihan ni Clay si Takero dahil sa paglalaway na parang isang hangal na nag-iisip na gumawa ng bagong gunting gamit ang matigas na balat ng alimango. Kinabukasan, nakatanggap si Brolite ng isang magandang puting kabayo na inihanda ng hari ng dwarf. Nakatanggap din si Clay ng isang naayos na sibat at sumakay si Brolite sa kabayo upang ihatid ito sa kanyang kapatid. Tinanong ni Takero kung aalis na ba siya, kaya tumango siya, sinasabing hindi niya kailanman mababawi ang lahat ng tulong niya. Sinabi niya sa kanya na wala siyang hinihinging kapalit, habang ipinaalala ni Clay sa kanya na dumating na rin ang kanilang karwahe. Di nagtagal, lumipad si Brolite sakay ng kanyang bagong kabayo at umalis. At sina Takero at Clay ay umuwi na sakay ng kanilang karwahe. Pagbalik niya sa guild, napansin ni Takero si Ariana na nagpo-post ng mga bagong quest sa board. Binati niya ito at tinanong kung bakit kasama niya si Clay, iniisip na bumuo sila ng isang grupo.
Ipinaliwanag ni Clay na pansamantala lang silang magkasama, ngunit hindi pa sila nakapagpapasyang maghiwalay. Ikinatuwa ng kuneho ang balitang ito, at nagsimula siyang tumalon sa tuwa bago umalis upang iulat ang kanilang pagsasama sa Guildmaster. Pagkaalis niya, nagtaka si Takero kung bakit siya kasama ni Clay. Sinabi ng Lizardman na kahit alam niyang si Takero ay isang misteryosong tao na may pambihirang kapangyarihan, gusto lang niyang manatili rito upang makita kung ano ang kaya niyang gawin. Nahihiya si Takero na ibahagi ang kanyang mga sekreto sa ibang tao, ngunit nagtitiwala siya kay Clay na maging isang mabuting miyembro ng grupo. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya silang maging isang maayos na koponan at tawagin ang kanilang sarili na Azure Ebony Team. Kalaunan, nagdala si Takero ng ilang dekalidad na Eldrite kay Growlithe, na biglang nang inag habang hawak niya ang ore. Naisip ni Takero na nadismaya ang dwarf at nagtataka kung bakit hindi niya gusto ang mas mataas na kalidad. Pagkatapos ay naisip niya na ang mga dekalidad na materyales ay maaaring napakahirap hawakan para kay Growlithe. Ngunit biglang umiyak sina Growlithe at Ribble sa labis na kagalakan na magkaroon ng pagkakataong magamit ang kanilang pangarap na ore. Nagpasalamat si Ribble kay Takero para sa kanyang bukas palad na tulong at sinabi ni Growlithe na ngayon lang siya nakakita ng ganito karaming Eldrite sa mahigit 120 taon ng pamumuhay. Nang makita ang mga dwarf na masaya, nakahinga ng maluwag si Takero na nagustuhan nila ang kanyang mga materyales. Kahit alam niyang mataas ang kalidad ng Eldrite, wala itong silbi kung ang ore ay napakahirap proseso para sa kanila. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Ribble na wala silang pera para bumili ng ganoong kahalagang materyal. Bilang tugon, ipinaalala ni Takero sa kanya na maaari na lang siyang gumawa ng gunting para sa gathering, na sapat na para sa kanya. Gayunpaman, sinabihan niya silang magtuon muna sa paggawa ng kanilang espada para sa kompetisyon. Pagkalipas ng isang buwan, sinabi ni Guildmaster Wade kay Takero na may sumulat ng liham para ipatawag siya. Habang kinukuha ni Takero ang liham mula sa kanya, napansin ni Clay na ito ay mula sa maharlika na pamilyang Lukubak kung saan nagmula ang Panginoon ng lungsod ng Belsim. Ipinaliwanag ni Clay na ang Panginoon ng lungsod ay ang Panginoon ng buong teritoryo ng Lusubak, na isang buong rehiyon na kinabibilangan ng lungsod ng Belsim. Dahil mataas ang katayuan ng Panginoon ng teritoryo, naisip ni Takero na magiging masyadong mahirap ang pakikitungo sa kanya. Sinabi niya kay Wade na sasakit ang tiyan niya bukas, kaya hindi niya makikita ang Panginoon. Gayunpaman, sinabihan siya ng Guildmaster na huwag mag-alala dahil si Lord Belmonant ay isang taong kalmado. Sa wakas, nagpasya si Takero na tingnan ang liham at nalaman niya na inimbitahan ni Belmonant ang koponan ni Clay sa kanyang ari-arian upang bigyan siya ng gantimpala para sa kanyang pagganap sa Staff Plains. Habang nagulat si Clay na siya ang dahilan kung bakit sila inimbitahan, inisip ni Takero na ginagamit lamang ng Panginoon ng lungsod ang gantimpala bilang dahilan upang makipagkita sa kanya. Sumang-ayon si Clay, iniisip na gusto lang makita ng Panginoon ng lungsod si Bee, ang baby dragon. Nang marinig ito, agad na pinrotektahan ni Takero si Bee, ngunit tiniyak sa kanya ni Wade na hindi siya aagawin ng Panginoon ng lungsod. Sinabi rin ni Clay na aalis na lang siya sa Belsim kung ang Panginoon ng lungsod ay lumabas na isang masamang tao. Sa wakas, nagpasya si Takero na magtiwala sa Panginoon ng lungsod upang bisitahin siya kasama si Clay. Maya-maya, umalis sila papunta sa mansyon ng Panginoon ng lungsod sakay ng isang karwahe. Habang paalis ang karwahe, lahat ng tao sa bayan ay napatingin sa marangyang sasakyan. Nagtataka si Takero kung bakit humanga ang lahat. Kaya ipinaliwanag ni Clay na hindi maraming tao ang nakakakita ng isang mataas na ranggong maharlika tulad ng Panginoon. Inihayag din niya na kung makukuha ng isang tao ang suporta ng Panginoon ng lungsod, agad silang lalakas sa katayuan at lakas, kahit na sila mismo ay mahina. Habang tumatango si Takero bilang pag-unawa, agad silang nakarating sa mansyon. Nang tumingin si Takero sa bintana ng karwahe, nagulat siya nang makita ang isang marangyang kastilyo na mas malaki kaysa sa anumang naisip niya. Pagkalabas nila ng karwahe, isang mayordomo na nagngangalang Raymond ang sumalubong sa kanila. Sinundan siya ni Takero at Clay habang ginagabayan niya sila sa bahay. Sa pasukan, sinalubong ng mga hanay ng mga katulong ang mga bisita. Habang papasok sila sa bahay, isang batang babae ang biglang tumakbo papunta kay Takero. Tiningnan niya si Bee at naisip na medyo nakakatawa ang itsura nito, pagkatapos ay biglang hiniling kay Takero na ibigay sa kanya ang dragon. Nang tumanggi si Takero, mukhang natigilan siya. Sinabi ng batang babae na ang mga dragon ay mga maharlika na nilalang, kaya natural na karapat-dapat siyang magmay-ari nito bilang isang maharlika. Napagtanto ni Clay na ang batang babae ay nagngangalang Tiaris.
Agad siyang sinuri ni Takeru at natuklasan na siya ang anak ng Panginoon ng lungsod. Nag-iisip kung paano haharapin ang matigas ang ulong bata, lumuhad si Takeru, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung bakit niya naisip na kukunin ang dragon. Ipinaliwanag nito na may isang taong nagngangalang Bernard ang nagsabi sa kanya tungkol kay Bee, at mula noon, gusto na niya itong makuha. Tinanong siya ni Takeru tungkol kay Bernard, kaya ipinaliwanag nito na sinabihan siya nito na maging matigas ang ulo at mapilit kung gusto niyang kunin ang dragon nito. Inisip ni Takeru kung sino nga ba si Bernard at sinabi kay Tiaris na bahagi ng pamilya nito si Bee kaya hindi niya ito maibigay. Tinawag niya ang pangalan ni Bee at magalang na sinagot ni Bee ang pagbati niya. Nagulat ang dalaga kaya ipinaliwanag ni Takeru na lubos na naiintindihan ni Bee ang lengguwahe ng tao. Nahiya si Tiaris na napakaraming bastos na sinabi niya tungkol kina Takeru at Bee at sinabing hindi niya inaasahan na magiging pamilya sila habang humihingi siya ng paumanhin sa lahat ng masasakit na salita nito. Sinabi ni Bee kay Tiaris na pinatawad na niya ito at tinanong ni Takeru kung bakit niya gustong-gusto ang isang dragon. Napaiyak si Tiaris at sinabing kailangan niya ng dragon para sa kanyang ina. Bago pa siya makapagpaliwanag, lumitaw si Lord Belmonant sa bulwagan. Nang tiningnan ni Takeru ang gwapong Panginoon ng lungsod, nagulat siya na ang isang binata ay ama pala ng isang teenager. Lumapit si Belmonant kay Takeru, nagpakilala, at pagkatapos ay nakipagkamay. Pagkatapos makipagkamay, dinala ni Belmonant sina Takeru at Clay sa isang pribadong silid para mag-usap. Humingi siya ng paumanhin sa bastos na pag-uugali ng kanyang anak na babae, ngunit sinabi ni Takeru na wala siyang pakialam doon. Tinanong siya ni Clay kung bakit niya sila inimbitahan, kaya ipinaliwanag niya na kailangan niya ang kanilang tulong. Nagulat si Clay na kailangan niya ng tulong at napaisip kung tungkol ba ito sa kanyang asawa. Tumango si Belmonant, at sinabi ni Clay kay Takeru na ang kanyang asawang si Militia ay nakahiga sa kama dahil sa sakit sa nakalipas na 6 na buwan. Ipinaliwanag ni Belmonant na narinig niya ang mga chismis tungkol sa pagpapagaling ni Takeru sa isang sakit na walang lunas ng isang estranghero sa mga slum. Kaya, inimbitahan niya ito para sa kanyang tulong. Bumantong hininga si Takeru dahil alam niyang kasalanan niya ang pagkalat ng chismis at nagmakaawa si Belmonant sa kanya para sa kanyang tulong. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang kapangyarihang magpagaling, naalala ni Takeru na literal niyang binago ang buong katawan ni Clay, kaya natakot siyang saktan niya ang ginang sa maling dosis. Pagkatapos ay sinabi ni Belmonant kay Takeru na gusto ni Tiaris ng isang batang dragon dahil sa kanyang ina. Ito ay naguluhan kay Takeru. Kaya, ipinaliwanag ni Belmonant na malapit nang umalis si Tiaris upang mag-aral sa maharlikang kabisera, at gusto niya ng isang cute na alagang hayop para samahan ang kanyang ina habang wala siya. Naging emosyonal si Clay sa kabaitan ng batang babae, pagkatapos ay tinitigan niya si Takeru, na nagpaisip sa kanya na wala siyang ibang magawa kundi tulungan sila. Pumayag si Takeru na tumulong, ngunit natatakot pa rin siya na mapapahamak siya kung hindi niya sinasadyang masaktan ang asawa ng isang maharlika. Sa wakas, hiniling niya kay Belmonant na makita ang kanyang asawa, at masayang dinala niya sila sa kwarto nito. Matapos ibalita ang kanilang pagdating, binuksan niya ang pinto at pinapasok sila sa loob. Madilim ang kwarto at agad na napansin ni Takeru kung gaano kahirap ang bentilasyon. Nang tanungin ni Militia ang kanyang asawa kung bakit ito pumunta, nagulat si Takeru nang makita kung gaano ito may sakit. Bago simulan ang kanyang diagnosis, tinanong niya si Belmonant kung maaari niyang lagyan ng ilaw ang kwarto. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Belmonant na hindi kayang tiisin ng kanyang asawa ang sikat ng araw, kaya pinanatili nilang madilim ang kwarto para sa kanya. Tumango si Takeru at lumapit sa ginang at ginamit ang kanyang scan upang suriin ang kanyang kalagayan. Tinanong ni Belmonant kung ang kanyang mga sakit ay magagamot at sinabi sa kanya ni Takeru na kaya niyang pamahalaan ang pananakit ng kasukasuan at iba pang mga sintomas ng ginang. Gayunpaman, nalilito siya sa sakit ng kanyang asawa na may kinalaman sa pagkalason sa ivory dahil ngayon lang siya nakarinig ng ganitong sakit. Nang makitang nawawala sa pag-iisip si Takeru, napaisip si Clay kung may mali. Sinabi ni Takeru kay Belmonant na kailangan niya ng buong tiwala bago simulan ang paggamot. Pagkatapos ay sinabi ni Militia na gusto lang niyang mabawi ang sapat na lakas upang maiakap muli ang kanyang anak, kahit na hindi ito tuluyang gumaling. Narinig ang nakakasakit na mga salita ng kanyang asawa, nagmakaawa si Belmonant kay Takeru na tulungan siya, at tumango si Takeru, naghahanda na simulan ang pamamaraan. Diyan nagtatapos ang episode 6. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod. Salamat sa panunood.